Isang kasambahay ang halos itaboy palabas ng gate, halos madapa sa kahihiyan habang nakasakay sa cellphone ng amo niya ang buong eksena. Ayan no, sabi ng babaheng nakapalang bestida, nakataas ang kilay, nakatingin sa kamera. Late na naman siya, ganyan ang katamaran ng iba guys. Sa likod niya, may mga kapitbahay na nakanganga, may nakatutok na ring cellphone, nagre-record. Ang kasambahay na nakadilaw ng damit, pawis na pawis at hinihinal, yakap ang lumang bag, hindi makatingin sa kahit kanino. Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang oras, libu-libong tao ang makakakita sa video ng kahihiyan niya. At hindi rin alam ng donya na nagpo-post na natatandaan ng internet ang lahat, lalo na ang mga dahilan na pilit niyan hindi pinapakinggan. Si Mia Ramos, 27, ay lumuwas ng Maynila 1 taon na ang nakakalipas. Galing siya sa maliit na baryo sa Laguna, panganay sa 4 na magkakapatid. Ang tatay niyang si Mang Nestor ay dating karpentero pero matapos ang mild stroke 2 taon na ang nakaraan, hirap na itong kumilos. Ang nanay niya naman si Aling Rosa ay kumikitang palengke vendor pero kulang na kulang ang kita sa pamasahe, gamot at matrikula ng mga kapatid. Kaya nang may pagkakataong maging kasambahay sa malaking bahay sa loob ng subdivision, kumapit si Mia. Sa simula, maayos ang lahat. Ayos sa kanyang mahabang biyahe mula sa inuupahan nilang maliit na kwarto sa gilid ng reles patungo sa mansyon ng mga Dizon. Maaga siyang gumigising para di malate. 4:30 AM gising na, 5 AM nasa jeep na, 7 AM nasa bahay na ni Ma'am Regina Dizon. Ang babaeng laging nakapulang bestida at nakaayos ang buhok na parang laging handang magpakuha ng picture. Ang trabaho, maglinis, maglaba, magbantay sa 2 anak nito, sina Bea at Nico, at minsan ay magsama sa grocery. Kapalit, sweldo, libreng pagkain, at kaunting ginhawa para sa pamilya. Mahingpit si Regina, pero sa umpisa, kinakaya ni Mia. Ayoko nang mabagal. Gusto ko bago ako bumaba, maayos na lahat. Lagi nitong paalala. Minsan sumasama si Nico, ang 10 taong gulang na anak, at kinukulit si Mia. Si Bea naman, 17, tahimik pero may mabait na titig na parang laging may gustong sabihin pero pinipiling manahimik. Nagbago ang lahat ng isang gabi, tumawag si Aling Rosa sa kanya habang nasa pahingahan. Mia anak, nanginginig ang boses ng nanay niya. Yung tatay mo, dinala namin sa health center. Kailangan regular na dialysis daw. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pera. Parang bumagsak ang mundo ni Mia. Dialysis? Araw-araw? Linggo-linggo? Sumagi sa isip niya ang sweldo niya. Sakto lang para sa pagkain, upa, at kaunting ipon. Paano kung hindi na sapat? Sa gabing iyon nagdesisyon siya. Kahit mahirap, luluwas siya at siya na mismo ang magbabantay sa tatay niya sa ospital tuwing schedule nito. Hindi niya kayang ipaubaya sa nanay niya mag-isa. Kinabukasan, maaga siyang nagpaalam kay Regina. Ma'am, gusto ko lang po sanang sabihin na may sakit na po ang tatay ko. Baka po, kung pwede, ma-approve ninyo sana kung minsan malate ako ng kaunti kapag may schedule siya sa ospital. Tinignan si ni Regina mula ulo hanggang paa, parang minamasa ang bawat salita. Mia, ayoko ng HR ng call center para mag-adjust sa schedule mo. Dito, simple lang. 7 AM, dapat andito ka. Kung may problema sa pamilya mo, ayusin mo sa oras mo. Trabaho muna bago drama. Malinaw. Opo ma'am, mahina ang sagot niya. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang iba ang mundo sa loob ng mansyon at labas nito. Simula noon, nagsimula ang araw ni Mia sa mas maagang oras. Tuwing may dialysis si Mang Nestor, gumigising siya ng 3:00 ng madaling araw. Sasakay ng unang jeep, isasakay si tatay sa tricycle, sasama hanggang ospital, pipila sa mahabang linya ng charity patients, inaabutan niya ang tatay ng tubig, tinutulungang magbihis, at kapag nakapila na sa makina, doon pa lang siya tatakbo sa labas para habulin ang oras papunta sa mansyon. Kahit anong bilis, kahit anong siksik sa jeep, hindi na niya kayang makapasok ng eksaktong 7 AM. Palagi na siyang 7:20, 7:30, minsan 7:45. Sa bawat pasok niya na hinihingal, nakasalubong niya ang malamig na tinig ni Regina. Late na naman Mia.
Pasensya na po ma'am eh. Huwag mo nang sabihin. Paulit-ulit na rason. Kung hindi tatay mo, traffic, ulan, baha. Alam mo bang may meeting ako ngayon? Hindi nakahanda ang almusal. Anong klaseng kasambahay ka? Sa umpisa, pribado ang sermon. Sa loob lang ng kusina, sa harap ng kaldero at kawali. Pero habang tumatagal at hindi nawawala ang pagkakalate ni Mia, lalo pang tumitindi ang boses ni Regina. Nagbibilang ito ng dawang palusot daw ni Mia hanggang sa huling babala. Isa na lang Mia, matalim nitong sabi isang gabi habang naghahanda sila ng hapunan. Isang pagkakalate, aalis ka na sa bahay na to. Hindi ko kailangan ng empleyadong hindi marunong sumunod sa oras. At huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong malaman ng agency kung gaano ka responsable. Ginagat ni Mia ang labi niya para hindi umiyak. Sa isip niya, naglaban ng dalawang takot. Takot siyempre na mawala ng trabaho at takot kay Mang Nestor na baka walang kasama sa ospital kung pipiliin niyang pika-perfecto sa oras. Sa dulo, pinili niya ang tatay. Siguro po, bahala na, bulong niya sa sarili. Dumating ang araw ng malaking okasyon sa mansyon. Ipapakita ni Regina sa mga kaibigan niyang momfluencer ang bagong renovated nilang bahay. May catering, may dekorasyon, may photographer. Sa mga post niya sa social media, may caption siya ng #blessed, #momboss, #homegoals. Lahat dapat perpekto, walang bahid ng alikabok, walang sablay sa timing. Coincidentally, iyon din ang araw na may urgent dialysis si Mang Nestor. Masamang pakiramdam nito, namamaga ang paa at ayon sa doktor, hindi pwedeng ipagpaliban. 3:00 pa lang ng madaling araw, nasa jeep na si Mia. Bit-bit ang tatay at karamihan sa pera niyang naipon. Sa ospital, napakahaba ng pila. May ilan pang naunang emergency. Habang naghihintay, panay ang tingin niya sa orasan ng cellphone. "Nay, umuwi ka na. Ako na bahala kay Papa," sabi ng nakababatang kapatid na si June. Kita sa muka ang pagod. "Hindi pwede, June. Hindi pa to tapos. Pag nahook na si Papa sa makina, saka ako aalis. Alam mo namang minsan may kulang na gamot. Kailangan mag-asikaso." Paliwanag niya, pilit na kalmado. Nang tuluyang nagsimula ang procedure, tumakbo na si Mia palabas ng ospital. 6:45 na. Alam niyang kahit magpalipad siya, hindi na siya aabot. Sumakay siya sa jeep, bumaba, nag-tricycle, sumiksik sa MRT, muling sumakay ng tricycle papuntang subdivision. Habang umaandar, ramdam niya ang kabog ng dibdib, hindi lang sa pagod, kundi sa kaba sa posibleng kalalabasan. Sa mansyon, nakaabang na si Regina sa gate, hawak ang smartphone, naka-livestream sa mga followers niya. "Guys," sabi nito sa camera, nakakunot ang noo. "Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Tignan natin kung darating on time yung kasambahay ko na lagi na lang dahilan." Halos sabay sa sinabi niya, bumungad ang hingal na si Mia sa kanto. Pawis na pawis, may bahid pa ng alikabok sa sapatos at halatang galing sa mahabang biyahe. Paglapit nito sa gate, agad itinapat ni Regina ang kamera sa kanya. "Oh, anong oras na?" Madiin na tanong nito. "Ma'am, pasensya na po, may..." "Late na naman," sabat ni Regina. Malakas ang boses, parang sinadya para marinig ng lahat. Sa mga nanonood, ito po ang halimbawa ng empleyadong walang respeto sa oras. Ilang beses ko na tong sinabihan, hindi na marunong mahiya. Napaatras si Mia, ramdam ang sunod-sunod na saksak ng mga mata sa paligid. Sa gilid, may 2 kapitbahay na napahawak sa bibig. May isa pang lalaking naka-green na polo na hindi makapaniwala sa nakikita. Si Bea naman, na bagong gising, nakatayo sa likuran ng nanay. Hawak ng sariling cellphone, pero hindi naka-livestream. Nagre-record lang, tahimik. "Ma'am, may sakit po si Papa," pakiusap ni Mia, halos maiyak. "Dialysis po niya kanina. Ako lang po ang pwedeng sumama. Wala pong ibang tao." "Iyon na naman tayo, Mia," iritadong sigaw ni Regina. "Palagi na lang yung tatay mo. Bakit hindi ka na lang mag-resign kung hindi mo kayang pagsabayin? Hindi kita kinukuha para makipag-share sa problema mo. Trabaho ang usapan natin, hindi personal na buhay.
At dahil dyan, napatingin ito sa kamera, bahagyang numiti. Guys, live nyo nakikita. Effective ba ako maging boss? Kasi from this moment, terminated na si Mia bilang kasambahay dito sa bahay. Hindi ko kailangan ng staff na palaging late. Ma'am, naman po. Umiiyak na pakiusap ni Mia, yakap ang bag. Kahit po hanggang katapusan na lang, may bill pa po kami sa ospital. Hindi ako charity. Umalis ka na sa gate ko bago pa ako magalit ng husto. Binibigyan kita ng pagkakataon na makahanap ng bahay na tatanggap sa'yo. Pero babalaan ko na ang agency. Wala nang maghahanap ng katulad mo. Natahimik ang buong kalsada. Si Bea, nakatungo, pinipigilan ng luha. Ang lalaking kapitbahay, si Kuya Ramil, napaawang ang bibig at hindi alam kung sisingit ba. Sa likod, may naririnig na notification sound mula sa phone ni Regina. May comments na sa live. Guys, send hearts kung agree kayo na dapat disiplina sa kasambahay. Nakingiting sabi pa, bago tinigil ang live. Wala nang nagawa si Mia kundi lumakad palayo, ramdam ang bigat ng mundo sa maliit na bag na dala niya. Sa unang kanto, umupo siya sa ilalim ng puno, humikbi ng tahimik. Sa isip niya, naglalaro ang mukha ng tatay niya na nakahiga sa ospital. Nakadikit sa makina, walang kamalay-malay na nawala na siya ng trabaho. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Sa loob ng bahay, umakyat si Regina sa kwarto. Agad binuksan ng social media para i-check ang reaksyon. Libo-libong views sa loob ng isang oras. Daan-daan comments, buti nga sa kanya, huwag tularan. Tama si Madam, rules are rules. Pero parang may something sa mukha ni ate. Parang grabe pagod na. May ilan ding kakaibang comment. Ma'am, napansin niyo ba may hospital bracelet sa pulso ni ate? Yung mata niya parang galing na sa east, baka may pinagdadaanan. Pero hindi na pinansin ni Regina yon. Iniscroll niyang lalo. Natuwa sa mga nagko-comment ng boss goals at sana all strict. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng bahay, si Bea ay tahimik na pinapanood ang sariling video, diretso mula sa gallery. Hindi edited, hindi naka-caption. Doon maririnig ng malinaw ang bawat pakiusap ni Mia, bawat salitang dialysis po ni Papa. Kinagabihan, habang natutulog na si Regina, lumabas si Bea ng bahay, bitbit ang backpack at cellphone. Hindi mapakali ang konsensya niya. Naalala niya ang ilang pirasong papel na minsang nahulog sa mesa ng kusina. Resibo galing ospital, may pangalang Nestor Ramos. Naalala rin niya ang isang gabi na naabutan niyang umiiyak si Mia habang nakaupo sa gilid ng labahan, kahawak ang isang plastik ng gamot. Tay, sabi ng doktor, kailangan daw dagdagan. Kaya ko pa to, huwag kang mag-alala. Hindi na nakatiis si Bea. Ginamit niya ang natirang address ng biodata ni Mia na nakatago pa sa drawer ng nanay niya. Sumakay siya ng taxi, pinapunta sa barangay na nakasulat, kasama ang family driver na si Mang Ben na matagal na rin nakikita ang pagod ni Mia. Pagbaba nila sa gilid ng rails, sinalubong sila ng masikip na eskinita, tindahan ng sari-sari at amoy ng usok at pagkain. Tinuro ni Mang Ben ang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Doon niya nakita si Mia, nakaupo sa harap, hawak ang notebook, nagko-compute ng gastos. Sa loob, natanaw niya ang isang matandang lalaking nakahiga. May benda sa braso, nakatakip ng kumot ang paa. Mia? Tawag ni Bea, kinakabahan. Nagulat si Mia, napasuklay ang buhok sa hiya. Ma'am Bea, ano pong ginagawa ninyo dito? Dahan-dahang lumapit si Bea, bit-bit ang dalawang supot ng groceries na kanila munang binili sa daan. Ate Mia, pasensya na po, sumunod ako. Gusto ko lang pong malaman, totoo po ba yung tungkol sa tatay ninyo? Napatingin si Mia sa loob, sa tatay niyang nakahihimbing. Tila napagod na ang puso niya sa kakatahimik. Sa wakas, tumanggo siya. Opo, kanina po yung dialysis niya. Ako po ang nagbabantay.
Ayaw ko na pong sabihin kay ma'am kasi baka lalo lang akong pagalitan. Kaya tahimik na lang po ako. Hindi napigilan ni Bea ang luha. Parang sumampal sa kanya ang lahat ng kaganapan kanina sa gate. Ate Mia, sana po sinabi ninyo. May pera naman po kami. Pwede naman po kayong tulungan. Umiling si Mia. Hindi po lahat ng amo tulad ninyo, ma'am. At sa totoo lang, nahihiya din po ako. Utang na nga po yung buhay namin sa inyo sa sweldo. Hihingi pa po ako para sa tatay ko. Kaya pinagkakasya ko na lang. Kaya lang po, talaga, pag schedule niya hindi ko na po talagang naaabutan ng oras. Habang nag-uusap sila, dumating si June galing palengke. May dalang maliit na supot ng gulay. Kinamayan niya si Bea. Nagpakilala. Mang Bea, pasensya na po sa ate ko. Mula nung magkasakit si Papa, siya lang po talagang sandala namin. Doon unti-unti na unawaan ni Bea ang bigat na pasa ni Mia. Nakiusap siya kung pwedeng kunan ng maikling video ang kwento nito. Hindi para ipahiya, kung hindi para itama ang maling sitwasyon. Nagdalawang isip si Mia, pero nang ipinaliwanag ni Bea na kumakalat na online ang video ng nanay niya na may mga nagko-comment ng masakit sa kanya, napagtanto niyang may karapatan din siyang magsalita. Ako po si Mia Ramos, sabi niya sa kamera. Mahina pero matapang. At oo, lagi po akong late recently. Pero bago niyo po ako tawaging tamad, gusto ko lang pong malaman niyo na tuwing madaling araw, dala-dala ko po ang tatay kong may sakit sa ospital. Bago po ako pumasok sa trabaho, pinipila ko po siya para mabuhay. Hindi ko po sinasabi to para magpaawa. Gusto ko lang pong maintindihan na minsan may rason ng mga pagkukulang namin at hindi lahat nakikita sa unang tingin. Kinabukasan, gamit ang sariling account, in-upload ni Bea ang video ni Mia kasama ang mismong kuhang video ng nanay niya, pero buo ang konteksto. Mula dialysis po ni Papa hanggang sa pagtaboy sa kanya. Hindi niya nilagyan ng bastos na caption. Sa halip, nilagyan niya ng bago tayo pumalakpak sa mahigpit na disiplina, kilalanin muna natin ang taong nagkakamali. Sa loob ng ilang oras, mas naging viral ang post ni Bea kaysa sa livestream ni Regina. Naglabasan ng iba't ibang reaksyon. Grabe naman si Madam, wala man lang awa. Saludo ako kay Mia, inuuna tatay niya. Sana lahat ng amo tulad ni Bea, marunong tumingin sa likod ng kwento. May mga nagtag sa account mismo ni Regina. May nag-comment pa, Ma'am, hindi po lahat ng content kailangan content. Tao yan, hindi prop. Sa tanggapan ng asawa ni Regina, dumating ang balita sa pamamagitan ng isang associate. Reg, nakita mo na ba yung anak mo? Trending kayo ngayon, hindi maganda. Pinakita sa kanya ang video ni Bea at Mia. Doon niya unang narinig ang buong kwento, hindi edited para sa sariling narrative. Tahimik si Regina habang pinapanood, pero sa bawat segundo, parang unti-unting kinukurot ang konsensya niya. Nakita niya kung paano humahabol ng hininga si Mia, kung paano nito pinipigilan ng luha habang paulit-ulit na umiikot ang salitang dialysis po ni Papa. Nakita rin niya ang pamilyang halos wala ng espasyo sa bahay pero puno ng pagmamahalan. Sa unang reaksyon, nagalit siya kay Bea. Bakit mo to ginawa? Tanong niya, nanginginig sa galit. Nilagay mo sa kahihiyan ng nanay mo. Diretsong siyang tinitigan ni Bea. Ma, hindi po ako ang nagumpisa ng kahihiyan. Nang ginamit niyo po si Mia para sa content, dun po nagumpisa. Ang ginawa ko lang, ibinigay sa kanya ang boses na kinuha niyo. Hindi nakaimik si Regina. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagtanto niya na baka hindi na lang simpleng pagpapakita ng disiplina ang ginawa niya, kundi publiko at paulit-ulit na pangmamaliit sa taong may pinagdaraanan. Makalipas ang isang araw ng taimik na bahay at matinding online bash, nagdesisyon si Regina na puntahan si Mia. Hindi ito dahil sa takot sa bashers na lang, kundi dahil sa unti-unting kumikirot na konsensya. Nagsuot siya ng simpleng damit, isinama si Bea at si Mang Ben at pumunta sa barangay kung saan nakatira si Mia. Pagdating sa harap ng bahay, nagtipon na naman ang mga kapitbahay. May ilan ang kumikilala sa kanya bilang yung amo sa video. Nararamdaman ni Regina ang bigat ng mga tingin.
Pero nagpakatatag siya. Kumatok siya at ilang segundo lang bumukas ang pinto. Bumungad si Mia, halatang nagulat. "Ma'am!" Hindi makapaniwalang tanong nito. Huminga ng malalim si Regina. Hindi niya alam kung paanong sisimulan pero alam niyang kailangan. "Mia, napunta ako rito para mag-sorry." Nang marinig iyon, ha? Ang ilang kapitbahay sa likod. May naglabas na naman ng cellphone pero hindi na iyon mahalaga kay Regina. "Tama sila," patuloy niya, halos nanginginig ang boses. "Mali kong ginawang content ang kahinaan mo. Mali akong nagpasya agad na tamad ka, na walang kwenta ka, na wala kang rason. Hindi ko man mababawi ang nasabi ko ngayon, gusto ko lang sabihin sa iyo ngayon na handa akong humingi ng tawad. Sa iyo, sa tatay mo, at sa pamilya mo." Tahimik si Mia, nangingilid ang luha. Sa likod nito, sumilip si Mang Nestor. Nakaupo sa upuan, may hawak na maliit na rosaryo. "Ikaw ba yung amo ng anak ko?" Mahinang tanong nito. "Opo, Mang Nestor," sagot ni Regina. Lumapit ng kaunti, pero may distansya pa rin siya. "At ako po ang nagkamali sa kanya." Nagkatinginan si Mia at Bea. Sa dulo, nagsalita si Mia. "Ma'am, hindi ko po alam na magsusorry kayo. Akala ko galit pa rin kayo. Galit ako sa sarili ko. Alam mo ba, ilang gabi akong hindi makatulog dahil paulit-ulit sa isip ko yung mukha mo, yung taday mo sa video. Siguro oras na rin para matuto ako. Kung papayag ka, gusto kong ayusin ang nagawa ko sa'yo." Inabot niya ang isang sombre. "Ito ang bayad sa huling sweldo mo na hindi ko naibigay." Dinagdagan ko na rin para matulungan ang tatay mo sa susunod na dialysis. Hindi ito kapalit ng lahat, pero sana maging simula. Tumingin si Mia sa sobre, hindi agad kinuha. "Ma'am, salamat po. Pero hindi po kami charity case. Hindi ko po alam kung babalik pa ako sa inyo bilang kasambahay. Natatakot po akong maulit." Tumango si Regina, tinanggap ang sakit ng sagot. "Naiintindihan ko at iyon ang karapatan mo. Hindi kita pinuntahan para pilitin kang bumalik, kundi para sabihin na mali ako. Pero kung sakali mang kailangan mo ng reference letter sa ibang trabaho, ako na mismo ang gagawa. Sasabihin ko kung gaano ka kasipag at katapang para sa pamilya mo." Sumingit si Bea, may ngiting punong-puno ng pag-asa. "Ate Mia, may kaibigan po akong nag-aalok ng scholarship para sa caregiving course. Baka po interesado kayo. Wala man kayong panahon noon, baka ngayon, pwedeng habang ginagamot si Tito, unti-unti kayong mag-aral. Kung papayagan po kayo, kami na po ni Mama ang mag-aasikaso ng requirements." Napalingon si Regina sa anak, nagulat, pero sa halip na kumontra, napangiti siya. "Oo Mia, kung gusto mo tutulungan ka namin mag-aral, hindi bilang kasambahay kundi bilang future caregiver. Baka balang araw, ikaw pa ang mag-alaga sa mga tatay at nanay na tulad namin sa ospital." Doon tuluyang bumigay ang luha ni Mia. "Ma'am, Bea, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Ang alam ko lang, kahit anong sama ng loob ko sa nangyari, hindi ko po ginustong sirain ang buhay nyo. Gusto ko lang po noon marinig." "Ngayong narinig ka na," sagot ni Bea, "sana po marinig din ng iba ang mga kwento ng mga tulad mo. Hindi lang yung nabubura sa caption." Lumipas ang mga buwan, hindi na bumalik si Mia bilang kasambahay pero hindi natapos doon ang ugnayan nila. Sa tulong ng scholarship at ng konting ipon, nag-enroll siya sa caregiving course sa gabi habang sa umaga ay part-time utility sa ospital kung saan ginagamot ang tatay niya. Si Mang Nestor, sa tulong ng regular na dialysis at pambili ng gamot galing sa tulong na na-raise online, unti-unting lumakas at natuto ng maglakad gamit ang tungkod. Si Regina naman, tahimik na nagbawas ng posts tungkol sa discipline at boss life. Sa halip, naging vocal siya sa kampanya laban sa pangmamaliit sa kasambahay at sa paggamit ng social media para mangyangya. Inamin niya sa isang vlog na siya mismo ang dating amo sa viral video at ikinwento kung paano siya natuto. Hindi lahat natuwa, may ilan pa rin ng lait, pero mas marami ang nagsabing, "Buti na lang at marunong ka ring umamin ng malit." Si Bea, mas naging aktibo sa pagtulong sa mga manggagawang nasa paligid niya, lalo na sa mga kasambahay sa subdivision. Nagtayo siya ng maliit na support group kung saan pwedeng magkwento ang mga ito tungkol sa mga problema nila. At kung minsan, tumutulong siyang maghanap ng solusyon o kausap sa mga agencies. At si Mia, isang araw habang naka-duty sa ward, napansin ng isang bagong pasyente, isang babaeng nakapulang damit, namumutla, kinakabahan. May kasama itong dalawang anak na halos hindi mapakali.
Nang mapatingin ito sa kanya, sabay silang napangiti. Si Regina pala yun, nagpasuri lang, dala ng stress at pagod. Kayo pala ma'am, biro ni Mia sabay ayos ng kumot. Ako naman po ang mag-aalaga sa inyo ngayon. Sigurado ka bang hindi ka magbi-video? Sagot ni Regina sabay mahinang tawa. Hindi na po, sagot ni Mia. Mas gugustuhin ko pong tandaan ng mga taong inaalagaan ko. Hindi para ipahiya, kundi para ipagdasal. Salamat sa pagsama natin sa kwento ni Mia, ang kasambahay na laging late, kinuna ng video at pinagmukhang tamad sa harap ng mundo, pero nang malaman ng totoong dahilan, siya pala ang mas may tapang, pagmamahal at dignidad. Nagtuturo sa atin ang kwentong ito na bago tayo maglabas ng cellphone para manghusga, sana piliin muna nating makinig dahil sa likod ng bawat late, palpak o pagkukulang, may kwentong hindi nakikita ng kamera. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa puso mo o nakaalala sa iyo ng isang kasambahay, manggagawa o taong tahimik na nagsasakripisyo para sa pamilya, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mensahe ng respeto, pag-unawa at pag-ako ng makabawang pagkakamali. At kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapaalala sa atin ng halaga ng empatiya, pagpapakumbaba at pagmamaal. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!